Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. This day is a great day, a Sunday, Lord God, a day to worship you and as well as study your word, Lord. Pagtibayin mo po ang bawat isa, makilala ka ng lubusan, panghawakan ang katotohanan, ipamuhay ang katotohanan, dire-diretso, titibay at magmumunga, Panginoon. Salamat po, abutin mo po, maging yung mga nasa online, Lord God, nasa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, maging nasa abroad, Panginoon. Dalangin ko ang pagkilos mo, Panginoon. Hindi maikliang yung kamay para abutin ang bawat isa. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you for the wisdom. Thank you for the fresh revelation, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Salamat sa Diyos. Natapos ang ating celebration last Sunday. Pero hindi nagtatapos siyempre ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Dapat ay lalong magpatuloy, lalong tumitibay talaga dapat. Lagi nating titingnan at sisiguraduhin yung ating pundasyon sa buhay. Napakalaga ng pundasyon sa buhay. Amen? Praise God. Sa building, pag magtatayo ka ng building o kaya ng bahay, ano ang inuuna? Diba? Dapat matibay ang pundasyon. Mas mataas na building, mas malalim ang pundasyon. Tama? Kaya i-check mo. Kamusta ang pundasyon mo sa Diyos? Baka mamaya ang pag-attend, kaya hindi mo masyadong ma-enjoy, hindi mo masyadong, feel ang pag-attend kasi baka mamaya ay mahina ang pundasyon. Kaya tayo nagaganito kasi may totoong Diyos. Na ang totoong Diyos na ito ay nagmamahal sa atin. Na pag oras na nawala tayo sa Kanya, kapahamakan. Sa maniwala ka at sa hindi, kapahamakan ang mawala sa Diyos. Kaya nga, kailangan mong ayusin at tignan ang iyong pundasyon. Ang taong ginagawa pag oras religion. Pero sa religion, kilala mo lang si Lord. Pag oras na may kailangan ka. Tingnan mo. Bakit? Hahanapin mo lang siya, para bang pag may sakit ka, ang hanapin mo, medicine cabinet. Pero pag wala kang sakit, di mo na hanapin yun eh. Mahina ang pundasyon. Bakit kailangan natin kilalanin ang Diyos ng lubusan? Sabi niyo bakit? Merong langit, merong impyerno. Hindi po yan biro. Tatalakayin ko yan mamaya. May langit at may impyerno. Ang magdadala lang sa atin sa kanyang kaharian, sa kalangitan, walang iba kundi si Jesus lang. Hindi religion ang magdadala sa iyo sa langit, si Jesus lang. Dahil siya ang namatay sa krus. Siya ang nagbigay ng buhay. Kaya nga, pwede na umaattend ka, pero yung iyong isipan, religious concept lang. Kaya nga, kailangan ayusin mo ang iyong pundasyon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba yun? Praise God. Kaya nung nakaraan, pero nung Sunday, di ba, itinuro ko sa inyo, ang yun? Yung BFF. Ano yung BFF? Paktay. Topic natin, before the anniversary, ang topic natin is BFF. Very good, Jeric. Yan. Breakthrough. Praise God. Breakthrough family forever. BFF. Kaya nga, breakthrough family forever. Ang relasyon sa Diyos ay hindi nagtatapos yan. Hindi yan magtatapos na kung saan ay pag nahiwalay ka halimbawa, nalayo ka ng lugar, napunta ka ng Mindanao, napunta ka ng Visayas, napunta ka ng abroad, hindi ibig sabihin na iiwan mo yung pamilya mo. Ikaw ba pag nag-abroad, nagpapalit ka na ng apelido? Nagpapalit ka na ba ng magulang? Pero ang problema, pagdating sa spiritual, ganun Pag nag-abroad, o kaya lumipat ng bahay, o kaya pumunta sa probinsya, nagpapalit ng pamilya. Hindi ganon. At walang kumibo. Hello, hindi ganon. Sabi mo sa kanabi mo, hindi ganon. Praise God, hallelujah. Kaya noon, tinatalakay ko na yung noon. Ako po kasi ay bata pa, triple citizen pa lang. Praise God, hallelujah. At 39 years bilang ordained minister this coming December. 39 years as ordained minister. Praise God.
42 years as believer. Alam niyo po, sa tagal na pagpapastor ko po, ang dami nang nagpa-pray sa akin na kung saan, sabi niya, ganyan. Eto lang po, mangyari lang po ito, pag-pray niyo lang ako, pag sinagot lang po ito, hindi ko po iiwan ang Lord at saka ang church. Lahat ng yun ang sabi ng ganun, nawala lahat. Nawala lahat. Hey, sabi ko, mukhang mababaw. Kaya nga, nagtuturo tayo ng ganito, nagtuturo ko ng ganito, hindi para sa ano paman, kundi ang relasyon natin sa Diyos at sa Kanyang church ay dapat hindi nag-expire. Buhay pa ba kayo? Kaya nga, foundation ang pinakamalaga sa building. Mas mataas na building, mas malalim ang pundasyon. Kasi pag oras na mataas na building at mababaw lang pundasyon, wasak yan. Nakakatakot yan. Andyan ba kayo? Oh. Ngayon po, nung nagkaroon ng lindol sa Japan, ano bang intensity yun? Pinakamataas na intensity nun. Intensity 9 ba yun? Maniwala tayo sa kumibo. Praise God. Praise God. Kaya nga, actually, yung nagkaroon ng tsunami pa, di ba? Praise God, nagkaroon pa ng tsunami. I think 9 nga talaga. Kaya, parang intensity 9 nga, parang height nung katabi mo. 9 yan. 9 to. 9 to. Ayan. 9 to ang paglaki. Sabi ng mga engineers, dati-rati kasi pag magtatayo ka ng building, ang sukat ng bakal na ginagawa ay 9 ba yun? Pagkatapos ngayon, nung nangyari yung sa Japan, naging 12 na raw yung bakal, lumaki. Kasi ang daming nasisira na mga building, tumataas. Bakit? Lumalakas din ang pati ang lindol, lumalakas ngayon eh. Praise God. Kaya mga kapatid, huwag nating bababayaan. Kilalanin mo ng lubusan ng Diyos. Sa maniwala ka at sa hindi. Pag hindi mo siya kilala, kapahamakan talaga. Kapahamakan. Kaya hindi yan biro eh. Kaya nga seryosohin mo ang relasyon mo sa Diyos na buhay. Hello, amen? Praise God. Yun ay hindi pa ako nagsimula. Introduction ko pa lang to ngayon. Yan. Kasi meron tayong bagong topic ngayon. Nung una, BFF. Ngayon naman, MBB. Yan. Magandang balita ba yan? Praise God. Praise God. Magandang balita ba yan? Praise the Lord. BFF, Breakthrough Family Forever. MBB, Marks of Breakthrough Believer. Kasi meron talagang katibayan na ikaw ay talagang breakthrough believer. Ito yung breakthrough believer, ito yung mga tinalakay ko pa nung mga nakaraang taon na kung saan sinasabi ko, we are now on the last move of the Holy Spirit. Kasi whether you like it or not, nasa last days po tayo. Maniwala ka man o hindi, praise God. Kasi nasa banal na kasulatan, tignan nyo ang tao ngayon, pasama ng pasama. Sabi ko nung mga nakaraan ngayon, kung sino yung nagdidisiplina, yun ang masama. Kontrabida. Kontrabida, yun ang masama. Kasi sabi ko nga nung kabataan namin, sa tingin lang makukuha ka na. Ngayon, makikipagtitigan sa iyo ang bata. Sa tingin lang, isang tingin lang, pag ginano ako ng tatay ko, umanda ka. Bakit? Kasi ang bata, malikot yan, lalo na pag may bisita. Magpapapansin yan. Isang ganyan lang yan. Pag oras na ang tingin na, ganyan, umanda ka na, pag alis ng bisita. Disiplinado. Disiplinado noon. Sa tingin nakukuha. Ngayon, ang bata, tingnan mo, tititigan ka rin. Gaganyanin ka pa eh. Ibang-iba eh. Kasi ngayon, hindi na pwedeng mamalo. Madidemanda ka. Ang teacher, hindi pwedeng magalit sa estudyante. Hindi pwedeng mamalo. Samantalang noon, ang mga estudyante noon, hindi naman ganun. Ganun lang. Hindi, ganito lang. Sa amin, simple lang noon. Ganito lang, Ito lang, ito, ganyan lang. Ganyan lang. Pwede rin hindi ganon. Ganito. Yan, ganyan. Ganyan lang. Okay lang yan. Mga apo ko kasi yun eh. Yan. Praise the Lord. Pag oras na dalawa, ganyan, saka dito, yung tatay, yung ganyan. Yan. Praise God. Kasi sa totoo lang, gano'n. Meron pang parusa noon na kung saan, si Bong siguro ang suki noon. Yung i-squat ka tapos may libro. Sa munggo. Ayun, yung paluluhurin ka sa munggo. Paluluhurin ka sa munggo.
Y- y- okay lang yun. Ngayon, hindi mo pwedeng gawin. Demanda, abutin mo. Demanda. Kaya tingnan mo, ano nangyayari? Although na may mga umabuso talaga noon. May mga umabuso noon. Noon, pag oras na naalala ko yun sa Pangasinan, kasi nag-aaral ako sa probinsya ng grade 1 to 4. Pangasinan, may assignment. Hindi nagsipagbasa. Hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Anong nangyari? Sasagot. Walang may sagot. Pila yan, isa-isa. Pag oras na wala, pak! Pak! Isa-isa yan. Yung iba naglalagay ng karton dito. Siyempre, iba ang tunog. Pinatatanggal yan, pak! Naku, iyak talaga yan. Sabi ko, yan ang nagagawa niyo na kung saan, hindi mo kasi inihanda eh. Hindi mo pinag-aralan. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante, huwag kayo mag-aral pag may exam. Kahit walang exam, nag-aaral kayo. Dahil pagdating ng exam, madali na lang. Kaya ka nagkakanda kumahog sa pag-aaral. Bakit? Pag may exam ka na lang mag-aaral. Kaya ang hahaba lang, hahabulin mo. Pero kung nasanay ka ng... Hello, amen? Pababawi natin. Sabi nyo ano? Di ba? Sabi ko, magbasa kayo isang chapter, isang araw. Tingnan mo yung iba. Para makahabol, ang gagawin, magbabasa ng 5 chapter, 3 chapter. 100%. Sabi ko nga, kaya sa isang chapter, para sa ganun, hindi ka mahirapan maintindihan mo. Pag ganun, sa 3 chapter pa lang yan, hindi ka naman Chinese, nagmumukhang Chinese na yung mata mo. Inaantok ka na. Inaantok ka na. Praise God. Hallelujah. Magpakatotoo yung iba. Yung bang, lalo na yung pag-oras kung bakit hindi ka makatulog. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, antok ka mabilis. Magsabi ng amen. Ang dami nyo pala. Praise God. Kaya dapat ay maging established sa atin tong pag-uusapan natin. Etong markang ito ng breakthrough believer. Hello, amen? After BFF, MBB. Magandang balita ba yan? Yan. Praise the Lord. Glory to God. 1 Peter chapter 2, verse 9, NIV. Yan. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him, and who called you out of darkness into His wonderful light. Wonderful verse. Praise God. Punong-puno ito, mga kapatid. Napakaganda. Sabi niya, but you are a chosen. Tingnan mo nga yung katabi mo, chosen tayo, kamo. Chosen. Chosen. Sige, kausapin mo. Tingnan mo, chosen tayo. Chosen. Chosen, hindi frozen. Chosen, hindi frozen. Chosen. Chosen. Grabe ka. Hallelujah. Chosen tayo. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa'yo. Of all the people, ikaw ang pinili. Kasi si Lord ay hindi niya tinitingnan yung availability mo, ang ability mo, ang tinitingnan niya yung availability mo. Amen. Who am I to choose by God? Sa totoo lang sabi ko, Lord, ba't na akong pinili mo sa dami? Sa dami, pero ba't ako pinili mo? Dahil sa pinili mo, Lord God, hindi ko sasayangin yung pagpili mo sa akin. Praise the Lord. Amen ba? O di ba pag may jowa ka, maganda pag may jowa ka, yung nililigawan mo, ang maganda, marami kang karibal. Mas maganda yun. Kaysa yung wala kang karibal, wala siyang mapapipilian. O bakit akong pinili mo? Wala naman choice eh. Wala naman choice eh. Wala naman choice. Mas maganda yung may karibal. Kaya huwag kayo magagalit kung yung nililigawan nyo, maraming nanliligaw. Maging proud ka. The best man win. Praise the Lord. Glory to God. Ang dami mong karibal, Jeric. Ang tanong, sino ang nagtagumpay? Yung karibal. Pasensyahan na lang.
Pasensya. O baka naman ang kanta mo ay, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Hindi ka. Mas mapalad ka. Praise God. Hallelujah. Kasi tingnan mo, si Lord pinahalagahan tayo pagkatapos ikaw hindi marunong magpahalaga. You are a chosen people. Yung palang kakatats na eh. Ilan ang tao ngayon sa mundong ibabaw na to? Oh, billion eh. Dati 2 billion, 4 billion. Pero ngayon di. Ang China yata, magpo 4 billion na yata eh. Ang India, kasi yung dalawa nagpaparamihan eh. Oh, nagpaparamihan eh. 8 billion na I think ngayon ang tao sa buong mundo. Oh, praise God. But the thing is, out of billions, pinili tayo ni Lord. Wow naman. Touch ka ba doon? Sabi mo nga sa katabi mo, touch ka ba doon? Huh? Oh. A chosen people. Ito pa, a royal priesthood. Hindi man tayo kasama sa royal family, but we belong to a royal priesthood. What else? A holy nation. That in spite of, nandito tayo sa makasalanang mundong ito, but the thing is, the moment na napunta ka kay Lord, nag-decide ka, hallelujah, you belong to a holy nation. What else? God's special possession. Yung chosen nga, ang sarap ni, yung pakayang special possession. Grabe, iingatan mo ng gusto yan. Special, hindi special child. Praise God. Special possession. Praise the Lord. Hello, amen? Oh, why? Merong reason. Ano ang reason? That you may declare the praises of Him who called you out of darkness. So in short, alam mo kung saan tayo, bakit tayo pinili, napabilang sa royal priesthood, napabilang sa God's special possession. Why? Praise God. Pinili niya tayo, tinawag niya tayo, mula saan? Kadiliman. Who called you out of what? Darkness. Saan dinala? From darkness to His wonderful light. Kapatid, huwag mong babaliwalain. Hindi just ang pagpili sa iyo. Praise God. Ginawa niya ng todo-todo. Praise God. Kaya dapat tumodo ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede tumodo ka rin. Praise God. Praise God. Tumodo ka rin. Tumodo ka rin. Bakit? Hallelujah. Linggo lang. Linggo na nga lang ka umaaten. Late ka pa. Yeah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At pagkatapos, hindi lang linggo rin dapat. Oh, praise God. Yung iba pa connect lang. Praise the Lord. Hindi yung dapat. NIV na, tingnan nyo sa King James. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Pero yung God's special possession, iba. A peculiar people. Ooh. A peculiar people. Ano yon? Peculiar people. Anong peculiar? Ano yung peculiar? Ang root word ng peculiar, piko. Hindi pala piko yun. Piko ba yan? Pag-usapan natin mamaya yan. Peculiar people. That ye should shew forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. We are a peculiar people. God's special possession or God's own possession or property. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kapatid, dapat mapil mo yun. Pil mo ba yun? Amen. Kaya yung ginamit doon sa word na peculiar, praise God, sa Greek word po yun, ang meaning nun ay purchase or preserve. Praise God. Purchase or preserve. Praise God. Comes from the Greek word meaning purchase or preserve. Ibang usapan yan, ha? Pinurchase ka. Tayo po ay binayaran ng Panginoon. Niredeem niya tayo. Binili niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Binayad niya dugo. Buhay yun. Kasi dapat maintindihan mo to. Kasi baka mamaya umaattend ka. Sabi mo, believer ka, Christian ka, pero actually hindi.
religious ka rin lang pala. Hanggang doon lang. Na kung gusto mong umaten, atin ka. Kung ayaw mo, huwag mo. Parang ganun ba? Hindi pwedeng ganun. Kaya religious concept lang. Hindi ganun ang panglangit. Hindi ganun ang pangkaharian ng Diyos. Amen? Praise God. Oh. What does peculiar mean? Sa Titus, chapter 2, verse 14, at sa mga sumusunod, may mga ano yan, may mga nagamit din yung peculiar. Pero gusto kong basahin muna sa verse 11, magsisimula. Sa verse 11. Anong sabi rito? King James, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Ang biyaya ng Diyos talaga ay dumating naman sa lahat ng tao. Ang kaligtasan, ini-offer sa lahat ng tao. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Andyan ba kayo? Kasi walang tao na hindi kinreate ng Diyos. Hindi nagkamali. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi nagkamali si Lord sa pag-create dyan. Praise God. Hallelujah. Lahat kinreate niyan. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? John chapter 1, verse 12. Ano yun? Naniwala, tumanggap at nanampalataya. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Praise God. Verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Mahalaga po yan. Maintindihan natin. Verse 13. Looking for that blessed hope. Ito po yung inaantay natin. Yung blessed hope na yan. Ano yung blessed hope na yan? Yung si Jesus muling babalik dito, pero hindi mo na aapak. Babalik siya kasi dalawang phase ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang first phase, nasa alapaap lang siya, magkakaroon ng, ang tawag doon, yun yung blessed hope. Ano yun? Rapture. Yan po ang pinakapagpapala talaga ng mga believer na lahat ng sumampalataya, nanampalataya sa Kanya ng totoo, ay bigla na lang, halimbawa, nagsiservice tayo ngayon, praise God, talagang nagsuko ka ng buhay sa Kanya, bigla na lang tayong mawawala. Kaya ang hamon ko kako, pag ako na-rapture, sa inyo na yung sasakyan ko. Pag ako na-rapture, inyo na yung sasakyan ko. Praise God. Amen daw. Sino sabi na amen? Si Jenny? Yan, sige Jenny, sa'yo na. Sa'yo na yung sasakyan ko, Jenny. Kasi yung susi niyan, maiiwan din naman eh. Yung susi niyan. Sa'yo na. Pero ibig sabihin, naiwan ka. Di ba? Praise God. Wala dito pati yung sasakyan ni Bong. Sama na? Yung 4 na sasakyan mo, pwede na? Iwan mo na nga yung susi. Lahat. Iwan mo na yung susi. Pag nakakuha ka na. Pag nakuha ka na pala. Kala ko ngayon. Papatulan namin kagad eh. Di ba? Papatulan namin kagad eh. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, ang ating talagang pag-asa, hindi rito sa lupa. Ang problema sa tao. Ang focus nandito lahat eh. Ang buhay dito. Sabi ng Bible ng 120. Pero ngayon, meron pa bang maabot ng 120? Wala na yatang nakakaabot ng 120. Kilos, pwede. Si JPE, 100. Next year, 101 na yun. 101 na yun. Praise God. Hallelujah. Yung mga ganong bagay, di ba? Bihira. Yan yung blessed hope natin, yung rapture. Hindi mo mararanasan ang kamatayan, kundi mararanasan mo ay hindi na ikaw mamamatay, kukunin ka ng Panginoon. That's blessed hope. Ang tawag dyan ay rapture. And the glorious appearing of the great God, kaya tinutukoy nito rapture, and our Savior, Jesus Christ. 14, who gave Himself for us. Binigay niya ang sarili niya sa atin, that He might redeem us from all iniquity. Para tubusin tayo sa lahat ng kabuktutan. And purify unto Himself, nilinis siya tayo unto Himself, a peculiar people, zealous of good works. Ginamit din dito yung peculiar people. Yan. The word peculiar in verse 14 means what? Distinctively excellent. Andyan ba yon? Yan. Distinctively excellent. Wow. Yung word na lang na
distinctively excellent, ibang usapan yun. No? Praise God. Excelente. Wow. Ano pa? But the thing is not just distinctively excellent. Ano pa? Valuable. Woo. Ano pa yung pangatlo? Ano? Honorable. Sikat ngayon yung word na yan. Your honor. Sikat ngayon yung word na yan. Your honor. Your honor. Nalalaglag ang pantalon ko, Your honor. Praise the Lord. Valuable, excellent, ano pa? Honorable. Wow. Pag sinabing peculiar, baklase pala yun, ano? Powerful word pala yun. No? But the thing is, kanino yung address? Sa mga tinubos ng Panginoon. Yung mga tinawag mula sa kadiliman dinala sa kaliwanagan. Ikaw ay excellent. Ikaw ay valuable. Ikaw ay honorable. Grabe kung magpahalaga ang Panginoon. No? Tanong, pinapahalagaan mo ba? Sinusuklian mo ba yung pagpapahalaga ng Diyos sa'yo? Praise God. Hallelujah. Kamusta ang pundasyon mo sa Panginoon? Kilala mo ba talaga siya? Siya nag-sacrifice. Ikaw, meron ka bang sakripisyo? No. Alam, kami po noon, matindi ang mga persecution namin nung nakakilala kami kay Lord. Ako po, itinakwil po ako ng magulang ko. Nagpalit daw ako ng relihiyon. Sabi ko, hindi po ako nagpapalit ng relihiyon. Praise God. But the thing is, naayos lang po ang relasyon ko sa Panginoon. Sabi ko, gusto ko pong maglingkod sa Diyos. Naghalit ang nanay ko. Kasi mas madaldal ang nanay ko kaysa tatay ko. Ang tatay ko, bihira magsalita. May tama ka nga lang. Sabi ko, pinag-aral pa kita, pagkatapos ganyan lang gagawin mo. Sabi ko, salamat po sa pagpapaaral niyo sa akin. Kasi kung hindi, hindi wala rin akong kaalaman. Salamat po, pero hindi ko po kinakalimutan yan. Praise God. Yung sinasabi ko, totoo, kahit tanungin niyo nanay ko. Praise God. Hallelujah. May sakripisyo, may pagsubok talaga na matitindi, pero tuloy lang for the glory of God. Ay, naiintindihan ko we are peculiar people. Distinctively excellent, valuable, and honorable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Praise God. Tingnan nyo, tandaan nyo ito. Note, bad things are not the worst thing that can happen to us. Nothing is the worst thing that can happen to us. I repeat. Intindi natin. Bad things are not the worst thing that can happen to us. Ano yun? Yung masamang bagay ay hindi yan yung pinaka-masamang bagay na nangyari sa'yo. Ano yung mas masamang bagay? Yung walang nangyari sa'yo. Amen? Anong magpapahinto sa'yo sa pagsamba sa Panginoon at paglilingkod sa Diyos? Dahil ba sa mga pangit na mga karanasan? O masamang karanasan? O masamang mga nadaanan mo? Praise God. Kapatid, take note of this. Praise the Lord. Kasi mahirap, yung sinasabi mo, kilala mo ang Diyos. Pero yun pala, ang babaw lang. Hindi talaga lumalim. Kaya nga, mula ngayon, kasi nireset natin, binigyan tayo ng Lord ng direksyon, na reset. Na kung saan, sabi ko, dapat lahat, as ABCI family, yung mga Bisaya, sa Mindoro, maging yung mga nasa abroad na kapamilya rito, lahat dapat mag-reset. Kasi hindi tayo perfecto eh. Kami po, hindi namin kailangan mag-reset. Bakit? Wala kang mali. Wala kang dapat iayos. Dapat may reset. At pag nag-reset ka, ay dapat matuto kang magpahalaga at may ginagawa ka. Amen ba? Bakit? Praise God. Bakit? It's time now to grow up. It's time now to level up. Tingnan nyo, nung Sunday ako, tuwang-tuwa. The best anniversary as of now, nagtuwang-tuwa ako. Bakit? Less stress. Less stress talaga ako. Praise God. Hallelujah. Praise. Lalo na sa praise and worship team. Kasi sa totoo lang, pag talaga, stress ako dyan.
magtatanong ako, naka-ready na ba kayo? No? Stress talaga ako, sagot lang. Minsan, may mga taong ang bait kausap, pero walang kwentang kausap. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At natutuwa ako, bakit? Ilang months lang, halos kompleto. Praise God. Meron tayong 2 gitarista. Naging 3 gitarista, isang bahista, may barista. Praise the Lord. Ano ba? Praise God. May drummer. Ay ngayon, at least si Armark marunong, si Shermaine marunong. Sino pa kaya ang susunod na mag-drummer din? Nag-post na ako doon sa GC na kung saan sabi ko dapat ganito kagaling ang mag-drums. Biruin mo yun, nakakita mo may patalikod pang ganito, tapos ginanon pang ganyan. Patalikod, tinadyakan pa yung ano eh. Ay ko, pinulikat ako, masakit. Sakit. Praise. Galing eh. Nakita niyo ba yun? Tumalikod pa, may tadyak yun eh. Galing na niya. Ayoko na ulitin pa, masakit. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatuwa eh. Nakakatuwa. Kasi yung iba talagang nandun, hawak ang gitara, gumaganyan. Alam niya na kahit hindi naman tama yung kanyang ginagano. Pero at least gumaganyan din. At least nakikisama doon, di ba? Andiyan nakikita. Tapos masaya, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa tayong lahat ng sa labas. Praise God. Kasi hindi natin alam na mali na siya eh. Pero okay lang yun. Praise God, okay lang yun. Praise God. Ganyan talaga eh. May first time talaga eh. Pero nag-e-expect ako na kung saan ay pagaling ang bawat isa. At hindi lang yun. Dapat parami ang mag-i-involve. Pero pag nag-involve ka, make it sure na talagang committed ka. Praise God. Hindi pwedeng pang occasion lang yung commitment mo. Dapat ay dire-diretso, paangat. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kasi kukumpletuhin natin eh. Praying, sama niya sa prayer. Na kung saan ay praise God. Kasi nakabili na tayo ng gitara eh. Low end yan ng Fender. Low end yan ng Fender. Ang Fender, kulang-kulang sanda, mayroong 100,000 megit. Sa ngayon, di pa natin kaya. Darating yun. Pero, ito, ang original price yan ay half ng Fender. Praise the Lord. Glory to God. Yung bass guitar niyan, ganyan din ang kulay. Bibilin din. Pero within this month lang. Kailangan mabili kasi promo. Wala akong problema doon. Dahil nandiyan naman si Bong, abunuhan niya yan eh. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ako marunong magparinig. Bonggang-bongbong eh. Bonggang-bonggang. Di ba? Praise God. Praise the Lord. Praise God. Kaya-kaya yan. Ibenta lang yung isang sasakyan. Sold na yun, di ba? Ang lakas nitong Ang lakas nitong katabi mo, bro. I mean, kasi, imagine, ina-upgrade natin ang gamit natin. Ang dapat, may mag-a-upgrade din na hahawak nun. Praise the Lord. Amen? Parating ang 4 na microphone natin. Parating din. Kasi puro by faith to eh. Praise God. Pero kung lahat mag-i-involve, sandali lang mabili yung mga yun. Sandali lang yun. Praise the Lord. Amen? Glory to the living God. At eto, gusto ko na sabihin para hindi ko makalimutan. Praise God. Susunod na anniversary natin. Sabi ko, ano kaya kung minsan ang anniversary natin sa hotel naman? Yeah. Praise the Lord. Amen? Pwede ba yun? Halimbawa saan? Favorite ko yung Acacia eh. Yung Acacia Hotel. Diyan sa Muntinlupa. Ayan. Praise God. May bumubulong libre ko daw. Oh! Hindi, okay lang.
Libre ko palabas. Yung papasok, sagot nyo. Praise the Lord. Hindi, pwede ba yun? Pwede. Alam nyo ba ang ginagawa namin dati-rate, alam ni Jester yan, ni Bong, Paranaque yung nag-start yan eh. Merong Kingdom Banquet. Okay. Kami ang nagsimula dito sa Paranaque. Nagawa na rin namin sa hotel yon, nagawa na namin sa Eat All You Can, nagawa na rin namin sa No Eat All You Can. Tapos laging may raffle. May laging raffle. Minsan, ang pinaparapol namin, bag na Chanel. Yung pang-giveaway lang, yung pang-giveaway. Pero maganda yun sa totoo lang. Oo, gano'n. Mga pabango, mga pabango ng mga praise the Lord. Hallelujah. Kasi yung isang natin dito ay manager sa duty free. Umaten yun nung Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi ko, Lord, paganda ng pagandang gagawin mo. Starting this 20s, kaya nga double-double eh. Praise God. Kaya yung may mga talent, don't just offer your talent. Tapos ang praise and worship, Tapos ang praise and worship sa PA. Tapos ang praise and worship sa PA. Praise the Lord. Okay lang yun. Okay. Oo nga pala, talent. Praise God. Sa susunod, sasabayan ni Sister Myla yan sa siyaw ng ganyan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, sabi ko, wow, Lord, patindi. Double-double talagang gagawin niya eh. Praise God. Hello, andyan ba kayo? Yan. Kaya tatandaan mo yan, Bad things are not the worst thing that can happen to us. Nothing is the worst thing that can happen to us. Sabi ni Theodore Roosevelt, ano yan? May nag-comment? Anong comment? Oh! Praise God. Hallelujah. Rayan, naantay mo yung microphone. Yan, praise God. Hallelujah. Praise God. Dalawa kayo ni Mika. Hindi, tatlo kayo ni Joy. Ayan. Praise God. Sino pa ba isa? Praise God. Ikaapat si Lendel. Praise God. Baka sa susunod na mga linggo hindi na magagamit yung microphone. Akapela na lang. Praise God. Sabi ni Theodore Roosevelt, believe you can and you are halfway there. Theodore Roosevelt. The moment you believe that you can, nangalahati ka na raw. Kaya yung pinag-usapan natin, praise God, pag pinaniwalaan mo yan, nandun ka na sa kalahati. Naka-take off ka na. Nakabuelo ka na. Praise God. Amen ba? Is it possible na gawin natin ang anniversary sa hotel? Yes. Praise God. Is it possible na mayroon 2 hanggang 3 set ng worship team? Yes. Is it possible na pupunta tayo sa mall, doon na ang ating worship service? Yes. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Kung mangangarap ka na rin, lakihan mo na. Praise God. Huwag kang mangangarap na. Anong pangarap mo? Makapag-asawa lang. Ha? Ang pangarap mo? Makapag-asawa lang. Meron kaming ganung worker dati. Ano lang? Kasi gusto ko lang pangarap ko makapag-asawa lang. Mira naman. Huwag naman ganun. Tapos pag tinanong ang asawa mo, sino na pang-asawa mo? Sino? Huwag ganun. Sabi mga sa katabi mo, huwag ganun. Praise God. Ito ang challenge. The question isn't who is going to let me. It's who is going to stop me. Kaya ito ang challenge, Praise God. Kaya nga, taasan mo na ang pangarap mo. Gawin mo ito. Makakaya mo. Ang tanong ay ito. The question isn't who is going to let me. It's who is going to stop me. Is there anything that can stop you? Definitely none. Pag tumaas ang pananampalataya mo, lumakas ang iyong immune system, pati yung spiritual immune system mo, walang pwedeng pumigil sa'yo.
Kahit nakaliwat kanan ang mga pagsubok o mga persecution, ang masasabi mo lang, tuloy! Napalaya sa bahay, tuloy! Nagkahiwalay ng jowa, tuloy! Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ba? Amen? Praise God. Ibang klase si Lord eh. Oh, praise the Lord. Pero amazing yung patotoo ni Jerica. Sa totoo lang, amazing yun. Kasi namang problema yun eh. Kaya nga pinapray ko yun ako sa Lord, wag nang lubusang makulot pa ang buhok ni Jerica. Oh. Tapos nabalitaan ko yung nangyari, nagkaroon siya ng persecution, ganito. Nabalitaan ko yun. Ayun, naiiyak na siya. Oh. Sabi ko sana, Lord, wag nang mahinto ito uli, magpatuloy. Kasi alam ko yun eh. Kasi siyempre, concerned din ako. 7 years huminto si Jeric eh. Ay ko, 7 years. Wag namang 7 weeks lang ay hihinto na uli. Hindi na, wala na. 7 is a perfect number. Kaya pagbalik niya, wala nang iwanan yan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Pero amazing yan, nabiruin mo yan. Oh. Nalaman ko, kay Shermaine, na kung saan ay magsisimula pa lang siya ng OJT, kapos na. Bakit? Mag-graduate na si Jeric ng August ba yung graduation niyo? Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Oh, kaya sabi ko, kapos yan, paano? Amazing eh. Kumilos ang Diyos. Imagine sa City Hall yan, nag-OJT. Walang overtime dyan, walang Sabado. Pero binigyan siya eh. Siya magbubukas ng City Hall, siya na rin ang magsasara ng City Hall. Biruin mo yan, kakaiba yan, kakaiba talaga yan. Kakaiba talaga, oh. Kakaiba talaga yan. Biruin mo, ibibigay sa kanya yung susi. Tindi. Taob yung SK kagawad dyan, di ba? Hindi binibigay sa kanya yung susi. Kay Jeric, sa kanya binibigay yung susi. Oh, grabe. Kaya sa totoo lang, may ma-unlock ka talaga. Pag nagle-level up ka, ma-unlock mo talaga eh. May ma-unlock ka eh. Praise God. Hallelujah. At natutuwa ako. Pag ikaw nagtatagumpay, natutuwa ako. Bakit? Pag nalalaman na because of God, may mga magagandang nangyayari sa'yo. Because of Him. Amen? Si Joy, matatapos na yung pagko-commute niya. Praise the Lord. Grabe. Kulit. Ang kulit. Tapos na pala yung pagko-commute niya, umaangkas kay Jeric eh. Ginawang grab si Jeric eh. Praise God. Nagkakaroon na siya ng sariling motor. Extraordinary. Wala siyang bibitawan ni 5 duling. Praise the Lord. Biruin mo, pinili niya, Vespa. Arang kanyo, mga 300,000, 400,000. Vespa na motor. Di ba alam yun, Jeric, yung Vespa? At pambirin hindi niya alam ang Vespa. Hindi mo wala. Ay nako. Punta ka ng Valenzuela, malalaman mo. Punta ka ng Valenzuela, malalaman mo yan. Nako. Praise the Lord. Ay, ang ganda ng Vespa, ha? Louie, alam mo yung Vespa? Di ba? Ang ganda ng Vespa. Mahal ng Vespa, ha? Meron akong alam, gusto magpabili Vespa, eh. Ikilala ako, gusto Vespa. Ano? Sino siya? Mapapansin niyo, medyo tumataba siya. Sanay sa kondo. Sanay sa kondo ngayon. Naging hiyang sa kondo. Napansin niyo, lumalaki. Pambihira. Oh. Glory to God. No one can stop us. Amen. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Introduction pa lang ako, patapos na oras ko. Reminder, you may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try. Praise God. Kaya kapatid, hallelujah. Meron po tayo, dito may mga mapopromote, may mai-increasean. Ngayong taong ito, may mga mapopromote. Praise the Lord. May nangyayari na ngayon po yon mga kapatid. But the thing is, tatandaan nyo ha, anything and everything na nararanasan mo, dapat palapit sa Diyos, hindi palayo.
Huwag mong gawin, maging, kasi po na-promote ako, ganito, kasi may pasok ako ng linggo, o kaya, ganito po, kaya ako medyo naglalaylo kasi, hindi ganun yun, hindi tama yun. Hello, amen? Praise God, hallelujah. May mga pumasa sa board exam. Praise God, salamat sa Diyos, natutuwa ako. Bakit? Yung pumasa sa board exam, maaga kanina. Oh, pambira. Praise the Lord. Kaya, sabi ko, umuulan. Pero ang aga ni Ann at saka ni Maan. Pambira. Glory to, aga nila. Umaga pa lang, andito na. Kasi Ann at saka Maan, AM. Praise the Lord. Pambira. May mga susunod naman. Praise God. Meron dyan magiging life. Pasado sa let. Papasa sa let. Yeah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Pwede ba yun? Praise God. Amen? Kaya come on. Hallelujah. Praise the Lord. Mangarap tayo. For the glory of God. Hello. Amen? Praise God. Kaya, pero tandaan mo, may mga bagay-bagay na dapat mong i-overcome. Praise God. Yeah. You may be disappointed if you fail. Kasi kahit sino at kahit saan mo tingnan, lahat ng naging victorious, naging matagumpay, dumaan yan lahat sa failure. Lahat yan dumaan sa failure. Praise God. Walang naging matagumpay na hindi dumaan sa failure. You may be disappointed. Sabi ko nga, naalala niyo pa ba yun? You may be disappointed. But the thing is, disappointment means room for improvement. Yung discouragement ang matindi. Kaya, na-disappoint ka? Okay lang yon. It means room for improvement. Pero yung discourage, ang plano o kaya ang goal ng discouragement ay to stop you. Pero yung disappointment, itataas ka pa niyan. Room for improvement. Amen? Are you learning? Praise the Lord. Hallelujah. Another warning. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Praise God. Huwag yun. Huwag matakot anuman ang mga dumaan sa buhay. Praise God. Tandaan, mangarap. Kaya nga, maging risk taker. Kaya kung may mga offer sa'yo, nasabi mo, hindi ko kaya yan, nakakatakot yan, pag nagtrabaho sa law firm, baka hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Ang pambihira. Biruin mo, the mere fact na alukin ka. Ako sabi ko nga, ang talent ko, sinasabi ko rito noon pa man din eh. Pati yung mga nauna na mga tin-rain coat po noon na iniwan ako. Sinasabi ko, ang aking gift ay lakas ng loob. Lakas ng loob. Hindi ako mahiya. Kaya nga, pag closing noon, kasi nag-aaral ako nga sa probinsya, grade 1 to 4 eh. Every closing yan, hihingian ako. Kanta. Kakanta ako bigla. Hindi ako talaga nahihiya. Kasi every closing, anong tawag na ngayon dyan, di ba, yung recognition, yearly naman, hindi naman pa sa pagyayabang. Lagi akong kasama sa recognition. Sample ka dyan. Praise God. Hindi po sa pagyayabang, consistent first honor po ako eh. Praise God. Hindi po yan yabang, elementary. Pagdating ng high school, ayun, buloktor yan. Nasama sa fraternity. Praise God. Pagkanta ka, kakanta ko. Kahit ano pang sabihin nila, yung iba nagtatawanan, pakialam ko, kayo ang nagsabing kumanta ko. Praise God. Kaya, salute ako sa iyo, Rayan, lakas ng loob yan. Praise God. Yung lakas ng loob talaga, praise the Lord. Praise God. Pero papansin nyo, si Mika, yung medyo dulo na lang ang sumisemplang, kaya, sabi ng kanta, sabi ng gitara Pero nag-i-improve ang boses ni Mika. Anong tawag dyan? Yan ang pampalakas ng loob. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, we are breakthrough believers. That on this last move of the Holy Spirit, it means All Saints Movement, na kung saan, lahat ngayon, kaya nga All Saints Movement, tingnan mo nga yung katabi mo, Saint yan. Saint. Yan. Praise the Lord. Praise God. All Saints Movement. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga,
Ang ganda, ang biro mo, St. Louis. Oh, grabe yan. Grabe yan. Pambihira yun, ha. Kaya nga, seryosohin mo ang pagsamba sa Diyos na buhay, ang paglilingkod. Taas mo pa. Amen? Praise God. Magugulat kayo. Merong Saint Rod. Ano ba? Pambihira to. Praise the Lord. Saint Rod. Wow. Praise God. Santa Bong. Ay, hindi, pangit. Santa Bong, pangit. Santa Bong. Hindi. Praise God. Alala. Kaya andito tayo sa last move of the Holy Spirit, mga kapatid. Dapat talaga, ano yun? Bigay na, todo na. Bakit? Kung baga sa basketball, nasa fourth quarter na eh. Sa fourth quarter na eh. Praise God. Kung baga sa nasa last 2 minutes. Alam niyo sa last 2 minutes, ang mga ipinapasok, yan yung mga talagang maaasahan. Yung walang kaba. Yung walang kaba. Sa basketball, yun ang mga talagang pag-oras na isang karanasan na hindi ko makakalimutan sa basketball. Kasi nung balik ako basketball, natigil lang yun nung 2015 hanggang ngayon, wala na, hindi na ako nakaka-basketball. Pati tennis nga eh. Meron kaming kinalaban, tatangkad ha. Lumalaban ng commercial dito, hanggang sa Cavite. Tatangkad nun, lalaki. Tatangkad. Meron lang kami isang import. May 6-footer, kalaban kami, 6'2" eh. Yung import namin, 5'10" yata o 5'11". Negro talaga yun. Negro. Isa lang. Tapos ilan lang kami. Naku saan? Walang 6-footer sa amin. Walang 6-footer sa amin. Sa may Donggalo, naglalaro kami dyan. Tindi ha. Binibiro-biro nila kami. Pinabayaan kami na tambakan sila. Tapos nagseryoso ng bandang kasi 1-60, 1-30 first half, tapos change score 30-60. Pinabayaan kami. Hinabol kami. 57 na kami, sila ay 58. 1-60 lang. At that time, pagod na ako, bumaba muna ako. Nung 57-58, meron ako isang pastor, dumabali dyan sa Muntinlupa. Ayoko nang bagintay ng pangalan, kasi bumalik eh. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, bro, palit tayo. Pumasok ako, bumaba siya. Alam nila yun eh, na isa sa laro ko talaga, ito pa 3 points eh. Nagsabihan niya mga yan. Yan yung mga gunner nila. Isa yan sa gunner nila sa 3 points. Bantayan niyo yan kung kailangan i-double team. Ang kagandahan doon sa negro na nagkakaintindihan na kami, ganun lang siya. Na ganyan. Ibig sabihin, nagkaintindihan mo kami. Pagbigay, paglabas, sa akin ang bola, double team yan. Pag dinoble team ka, ibig sabihin nun, may isang naiwan. Alam ni Bong yan. Player yan ng chess. Hallelujah. Praise God. Dinoble team na ganyan yan. Andito ako. Pagkakita ko, libre yung negro, sabay balibag sa kanya, tumira ng 3 points, pasok, panalo kami. 60-58. Sabay upo. Sabi nila, Rebanse, isa pa raw. Sabi ko, pagod na ako eh. Tapos sabi, sige na, dali na. Hindi, pagod na ako eh. Kayo. Hindi, yung mga kalaro din. Pagod na ako. Hindi nila ako mapilit. Ayoko. Kaya tuwing maglalaro kami, pero hindi na ganun, kundi shuffle na. Sabi, alam mo, gagaling niya mga yan. Pagkwentuhan, gagaling talaga niya. Sabi ko, gagaling talaga, Pero alam mo ba, tinalo namin yan. Yun ang pang-asar sa kanila. Ang gagaling nila, totoo, pero tinalo namin. Hindi na nila mabubura ngayon yun. Dahil unang-una, yung coach nila, patay na. Hindi na mababawi yun. May mga karanasan na hindi mo malilimutan. Alam mo, pag kinilala mo talaga ng lubusan ng Diyos, hindi po pwede na wala kang magiging karanasan sa Kanya. Pero pwede ba? Pag may naranasan ka sa Kanya, kailanman, huwag palayo, dapat lalong palapit sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Hindi palayo. Kahit anong pagsubok, nakaranas ka ng pagpapala, lalong lalapit. Nakaranas ka ng promotion, lalong lalapit. Nakaranas ka ng lalong lalapit. Nakaranas ka ng pagsubok, lalong lalapit. Whatever situation, whether negative nor positive situation, dapat lalong palapit ng palapit sa Diyos. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Hallelujah. Mas malakas. With a shout, Hallelujah! Hallelujah! Breakthrough believers, number 1. Magsisimula pa lang ako.
ay overcomer. Breakthrough believers are overcomer. Ano yun? Breakthrough believers are what? Kung babasahin mo ang Revelation chapter 2 hanggang chapter 3, ano yun? Letter to the churches of the 7 churches. Laging magtatapos sa bawat sulat, sa bawat iglesia, ang nakalagay doon. To whom overcome, to them who overcome, to them who overcome, to them who overcome, to them who overcome. Sa panghuli lagi ng sulat sa bawat churches ay nakalagay, to those who overcome, to those who overcome, to those who overcome. Ang papasok sa kanyang kaharian ay yung na-overcome ang lahat. Amen po ba? Praise God. Pasensya na kayo kasi kung di ko pababayaan to, malalaglag yung aking suot. Praise the Lord. To those who overcome. Reminder, living with fear stops us taking risks. And if you don't go out on the branch, you're never going to get the best fruit. Paano yan? Ano yan? Pag namuhay ka saan? Sa living with fear stops us taking risks. Kaya nga tingnan mo, yung iba ayaw mag-take risk. May kilala kayong ganon? Pinag-a-apply sa magandang kumpanya? Ayaw. Sinayang. Samantalang kung nakakasama siya, next year, kasama siya na siya sa abroad. Pangit ano? Next month, either June or July, sa Boracay, all expenses paid. Hindi niya alam, yung nasa likod niya, tingnan mo, lumolobo. Praise God. Hindi yan biro, Hindi yan biro, this year sana, sa December, may motor na siya. Praise God. Kaya kung ako girlfriend noon, sasabunutan ko Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Di ba? Merong risk Ito ang kwento niyan. Yan. Di ba pag kukuha ka ng bunga, ang magagandang bunga, alam mo, hindi yung maabot mo kagad. Meron po kaming konting manggahan sa Pangasinan. Malaki yun. Pag inakap mo yung ganyan yan. Akyatin mo. Hindi yung ganito. Ang magandang bunga, yung nandun sa dulo. May risk talaga. Pwede kang malaglag, pwede kang... Pero, pag hindi ka mag-take risk, hindi makukuha yung the best. Sa bahay namin sa Pangasinan, meron kaming aratilis. Anak ko, gaganda pa naman nung pag-ano. Yung nasa doon. Alam niyo ba na yung aratilis is very good? Berries yan berries. Berries siya. Maganda yan. Maganda. Lalo na pag maraming mga langaw na dumadapo-dapo doon. Complete yun, Diba? Very good yun. Pero may mga bagay-bagay na aabutin ka. Pati sa bayabas, pati sa ibang prutas. Hindi mo makukuha yung best fruit nang hindi ka mag-take risk. Talaga, minsan mahuhulog ka, minsan minsan. Pero pag hindi ka gumawa ng ganun, yung mangyayari. May risk talaga. Hello, amen? Hindi mo makukuha yung best fruit pag hindi ka nag-take risk. Praise God. Ang mahirap ginagawa mo, instead of risk, rest. No. Kaya sabi mo uli sa katabi mo, kaya mo yan. Praise God. Hallelujah. Kaya kung may mga kabats ka, dati umaaten, sila tumigil na, huwag ka tumigil. Tuloy ka. Praise God. Huwag tumigil. Glory to God. Yung mga kabats ko nawala. Sabi ko nga, silang mga preacher ko, meron nga kaming kinikalala sa church, tatlong Maria. Sila ng mga preacher. Ako bagong-bago lang. Yung mga tatlong Maria yan, ang mga preacher na yun, nakapag-asawa ng mga unbeliever, tumigil, nawala, nag-backslide. Pero kami ang nagpatuloy. Kami ngayon, naging pastor. Nagpatuloy. Hello, amen. 1 John chapter 5, verse 4. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ganda ng verse na yan, mga kapatid. Everyone who has been what? Born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano yun? Yung faith. Yan. Praise God. Ano pa? Verse 5. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?
Una, para ma-overcome mo ang mundo, ay dapat may pananampalataya ka. At sino yung mga yun? Makakapag-overcome ng mundo. Yung mga naniniwala kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Do you believe that Jesus is the Son of God? Amen. Praise God. Hallelujah. Amen? May religion na nagtuturo na tao lang si Jesus. Naging tao. Iba yung naging tao. Pag naging, may pinagmulan. Praise God. Amen ba? Praise God. Verse 6. No. Verse 4 pa rin, pero easy version. Kasi yung kanina ESV. This time, easy version. Because we have become God's children, we can live in a good way. Bakit? Naging anak ka ng Diyos. Mamumuhay ka in a good way. We can refuse to live like people who belong to this world. Pwede naman Sa totoo lang mabuhay ng hindi katulad ng mga makamundo. Tama? Pwede ngayon, dami niya nababasa na rapist, magnanakaw, mapagsamantala, pero it doesn't mean nagagawin mo. Pwede naman napagtagumpayan To live like people who belong to this world, we are able to win against the wrong ways of this world because we trust Jesus Christ. Paano mo ma-overcome yan? Pag oras na nagtiwala ka sa Panginoon. Praise God. It is only people who believe that Jesus is the Son of God who can do that. Pwede ka dun. Only they can win against the wrong ways of this world. Sa Tagalog, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they give up. Praise God. Hello, amen? Medyo binibilisan ko lang po. Praise God. Di ba, babalikan ko na lang yan. Lesson to learn. Bad things are not worst thing that can happen to us. Okay? Tapos na to Okay. Praise God. Romans 8:37. Because God loves us, none of these troubles can ever beat us. He make us win against them. Amen. Praise God. Amen? Matthew 16:25. Sensya na kayo, balikan ko na lang to next week. Whoever wants to keep his life safe will lose it. But whoever give his life to serve, we will have true life. To serve me, will have true life. Whoever wants to keep his life safe will lose it. Ingatan mo sarili mong buhay. Mawawalan ka niyan. But whoever give his life to serve me, sabi ni Jesus, sino mang nagbigay ng buhay para maglingkod sa Kanya, will have true life. Praise God. Amen? Pag dumadaan tayo sa bagyo ng buhay, huwag mawawala ang faith. Praise God. Kasi lahat naman dumadaan sa bagyo ng buhay. Kahit matalino, kahit mayaman, kahit bata, kahit matanda, kahit may ngipin o wala, lahat dumadaan sa pagsubok. Amen? Why? Your wealth is not your Savior. Tandaan mo yan. Ano pa? Your talent is not your Savior. Your education is not your Savior. Your dream is not your Savior. Jesus is our Savior. Let's hold on to Him, to His Word, and to His promises. We need to overcome everything, including sin. Dapat mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Katulad ng sabi ko, mga kapatid, ang kasalanan may kabayaran. Praise God. Huwag magpatuloy sa kasalanan. Pag nagkaroon, nakagawa ka ng kasalanan, magsisi. Kasi walang kasalanan hindi napapatawad. Pero pag nagsisi, magbago. Amen? Kailangan, praise God, ang kasalanan hindi inalagaan, hindi pinatatagal. Kailangan binabago. Noong pang mga nakaraang taon, nagsabi na ako na kung saan. Kasi meron dito na umaten na kung saan. Ang tagal ng live-in. Sabi ko doon sa nag-guide sa kanya na wala na rin. Hindi nyo kilala yon. Nagki-keyboard lang siya. Sabi ko, taon na siya nandito. Dapat na-influensya niyan. Biruin mo ako, hindi lang 5 taon na nandito. Dapat ba't hindi sila magpakasal? Sabi ko gano'n.
May asawa ba yung isa? O yung isa? Wala po, parehas na single. Ba't hindi magpakasal? Kasi hindi ba sila naniniwala sa kasal? Sabi kong gano'n. Ordinansa ng Diyos yan eh. Huwag, kasi kawawa. Sabi kong gano'n. Hindi rin nagpatuloy yun. Mahirap kasi magpatuloy pag merong kasalanan ginagawa. Pag nagsisi, dapat nagbabago. Ang kasalanan hindi biro. Sa totoo lang. Mahirap iwasan. Lalo na pagdating sa pita ng laman, mahirap alisin ang kasalanan. Meron lang akong gagawin at dito ko magtatapos. Asan ba yun? Ay, assistant ako dapat. Tana. Sige, pati yan. Yan. Pati yung isa. Hindi yan kita eh. Lapit mo dito yan. Laban mo dito. Bubuhos yan. Sige. Nakita nyo to? Siyempre naman, alam hindi yung makita to. Sa ano? Kita yan? Saan? Kita to? Sabi ni Lendel, ito raw yung ininuman ni Maan last year. Saan na ba yun? Ba't nawawala? Yung mas malaki sana eh. Meron ako itinabi na mas malaki dito eh. Bakit nawala? Ito na lang. Ito ay malinis. Tama? Nakikita niyo nandoon? Sumagot naman kayo kung nakikita niyo ito. Naman kayo. Pati sa ano, kita yan, di ba? Kita dyan sa online, Hindi ko nung tinatanong kung malapit o malayo. Ang sabi ko kung kita. Kita. At least kita. Magbibigay ako ng 1,000 sa makakakuha rito. Hindi mo itataob. Ganyan lang dapat. Hindi mo rin tatagilid. Ganyan lang dapat. Sino ang makakapag-alis dito? Wala kang gagalawin. Nakalapag lang yan na ganyan. Yung kaganyan. Diba? Maabot mo ba? Hindi. Hindi maaabot. Bakit? Bakit nalalaglag? Praise the Lord. Ayan. Hindi mahirap. Parang, ang laman, 1/3. Alam mo, pwedeng pagkilala mo si Lord ng ganito lang kataas, pag may pasok na kasalanan, di mo maaalis. Paano mo susolusyonan to? Ayaw mo namang maulit. Kasi pag nagkasala ka, sa totoo lang, may conviction eh. Ayaw mo nang ulitin niya. Kaya magpipray ka, Lord, hindi ko na ulitin. Promise, Lord, promise, Lord. Pero maulit mo eh. Mangyayari uli. Kahit anong gawin mo. Maulit uli. Bakit? Kasi tingnan mo. Ito lang yung level ng pagkakilala mo, commitment mo, pagmamahal mo sa Kanya eh. Anong dapat na solusyon? Ito ang solusyon. Praise God. Yan, lapit ka dito. Yan. Pagkatapos, lapit. Bubuhusan kita, bro. Tumaas. Abot ba? Hindi mo pa rin makukuha. Meron pa lang, hindi mo na kailangan kunin yan. Meron kang dapat i-improve. Para mawala ang dumi, wala ka ng effort na gagawin. Ano lang? Magpakapuno lang kay Lord at magiging kusa yan natatapon, no? Kusang mawawala. Yan tumapon na, oh. Ano lang kailangan? Punuin mo lang. Ay! Praise the Lord. Hallelujah. Yung seryoso, naging katatawanan. Praise God. Naging katatawanan. Buti na lang, hindi Tagalog, kundi Pangasinan, kaya naiwasan. Hindi, joke lang. Praise the Lord. Ano lang kailangan? Eto na, Brad. Ano lang? Magpakapuno ka lang kay Lord eh. Yung dumi, kusang mawawala. Pag ikaw puno kay Lord, pag lumalawak ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, kusa yan na matatanggal eh.
Kaya habang lumalago ka, tingnan mo, napagtatagumpayan mo yung mga kahinaan mo. Kahit nga ang bisyo mo, kusang nawawala Nawawala yung Ako naging chain smoker ako eh. Pero nakilala ko si Lord, hindi kaagad natanggal. Pero habang nagbababad ako sa Kanya, nawawala, konti-konti, hanggang sa naiwan lahat. Kapatid, kahit anong gawin mong pagsisikap, kung hindi ka lumalago, hindi umaangat, hindi lumalawak ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, hindi mawawala yung dumi, hindi mawawala yung kasalanan. Pero, habang tumataas, habang lumalago, habang umaangat, tingnan mo, umaangat din yung dumi hanggang sa tatapon na lang at makikita mo na lang. Napagtagumpayan ko na pala. Lord, salamat po. Dati, hindi ko kayang iwan ng jowa ko. Nawawala ako at nagwawala ako. Dati, hindi ko kayang iwan to. Dati, hindi ko kayang iwan to. Dati, hindi ko kayang to. Pero Lord, salamat ngayon. Bakit? Praise God. Ako na mismo. Dati, bingi ako sa mga sinasabi nila sa akin. Hindi ko kayang i-overcome talaga. Pero nung lumago ako sa iyo, Lord, nawala ng kusa. Salamat po, Panginoon. Praise God. Amen? Number 1 mong i-overcome para ang mga opportunity darating, kasalanan. Pero hindi yan ma-overcome ng ganun lang. Nang hindi ka umaangat, nang hindi ka lumalawak, nang hindi ka tumataas, nang hindi lumalawak ang kaharian ng Diyos sa buhay. Ang pagdidevotion, ang pagbabasa, parusa yan. Pag hindi mo naman talaga mahal si Lord, pag hindi naman talaga, parusa yan. Pero, alam mo, pag in love ka talaga kay Lord, hindi mo po pwedeng hindi basahin ang letter o ang salita ng Diyos na minamahal. Sa totoo lang, makikita mo pag lumalago ka, hindi mo kayang umabsent. Sa totoo lang. Hello, amen? Hindi mo kaya. Yung mga naririnig mo rito, yung mga natututunan mo rito, hindi mo kayang sarilinin. Pag natutunan mo talaga yan, share mo. Kamusta ang pundasyon? Praise God. Kamusta ka? Sabi ng kanta, kamusta ba mga kaibigan? Okay ba kayo diyan? Sa tagal ng di pagkikita. Hindi nyo alam yun? Ako na lang nakakaalam nun. 80s pa yan. Sa himig ng rock and roll, sama-sama tayo. Hindi rock and roll lang dapat. Kapatid, it's time now. Grow up. Palawakin mo ang pagkakilala mo, ang pagkauhaw mo, ang pagkagutom mo sa Diyos. Makikita mo, hallelujah, ang Diyos na ito, habang lumalawak ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, kita mo, parang na-magnet ka na. Lord, mahal kita. Hindi kita iiwan. Lord, magpapatuloy sa iyo. Praise God. Maglilingkod sa iyo ng totoo. Amen? Tumayo ang bawat isa. Pati yung mga nasa online. Praise God. Pati yung mga nasa online. Just close your eyes. Allow the Holy Spirit. Praise God. Kinakatok ka ng Panginoon. Lumago ka, lumawak ka. Umangat ka. Itaas mo yung gutom at uhaw mo sa Diyos na buhay. Listen to the voice of the Holy Spirit. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry grave. You set my feet upon the rock,
And now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. And my Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Come on, stretch your hands. Jesus, lover of my soul. Yes, Lord. We love you, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. And I love you, and I love. We love you, Lord. We love you. I need you. Thank you, God. Though my world may fall, I'll never let you go. And my Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. I love, Yes, Lord. I need you. Tell God that you My love world may fall, I'll never let you go. my Savior. My Savior, Yes, my closest friend, and I will worship you until the very end. And Jesus, the lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. And my Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. And I love, Yes, Lord. and I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. And my Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. I will worship you. Will worship you until the very end. Express your love to God. Sa bawat isang nandito na nakatayo at mga nasa online, kamusta ang pagmamahal mo sa Diyos? Praise God. Pag umaangat ang faith mo, lumalawak ang karya ng Diyos sa buhay mo, lumalago ka, kapatid, mapagtatagumpayan mo lahat. Pati ang kasalanan na hindi mo kaya, mawawala yan. Mapagtatagumpayan mo yan. The moment na puno ka, puspos ka ng banal na Espiritu. Surrender your life unto Him. Make Him your Lord, the owner of your life. Allow Him to be God of your life. Kinakatok ka ng Panginoon.
Whether matagal ka na umaaten, pero may mga kasalanan na hindi mo na-overcome, ang kailangan mo lang, mapuno ka. Kailangan mo lang, lumago ka. Lumangot ka. Unti-unti yan. Hallelujah. Mapagtatagumpayan mo yan. Praise God. Pati yung mga nasa online, dapat tumututok. Hindi lang basta sisilib, kundi tumututok, tinatapos. Lalago ka. Natandaan nyo? Yung sabi ng speaker natin, si Pastor Mandrick last week, dapat maging, tangki ka. Para mas madaling gawin at punuin ang baso kaysa yung baso ang magpupuno sa tangke. Lumawak ka, lumaki ka. Allow the Holy Spirit na mag-control ng buhay mo. Praise God. Mapuno ka, mapuspos ka. Hallelujah. Sa first timer, kung hindi mo pa tinatanggap si Lord, gusto mo bang gawin siya? May religion ka? Oo. Pero may relasyon na ba? Ikaw sa Diyos? May matibay ka bang relasyon? Kilala mo na ba siya? Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos na narinig mo? Gusto mo ba siyang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Sa dalawa na kung saan na VIP, if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi mo papalitan ng relihiyon mo, ang aayusin mo ay yung relasyon mo sa Diyos. Willing ka ba? Kung willing ka, paanyaya to sa dalawa, itaas mo ang iyong kanang kamay. Mataas ang kanang kamay. Lord, willing po ako. Isuko ang aking buhay. Gawin kitang Panginoon. Thank you, sister. Praise God. Sige. Itaas mo ngayon. Kung willing ka, 2 kamay ang itaas mo. At sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ko. At nagdidesisyon ako ngayon na buksan ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Mula ngayon, ipinapahayag ng aking labi na ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatiling nakapikit? Kamusta? Sa bawat isa to, pati yung mga nasa online, kamusta ang iyong pagmamahal sa Diyos? Baka mamayang gusto mo lang breakthrough, gusto mo lang blessing, gusto mo lang increase, gusto mo lang promotion, pero hindi ka lumalawak, hindi ka umaangat, hindi ka lumalago, hindi lumalawak ang kariyan sa pati yung pagmamahal mo sa Diyos. Magsasawa ka, mapapagod ka. Level up mo yung uhaw at gutom mo sa Kanya. Kung gusto mo, may Lord, uhaw ako sa iyo. Gusto kong magpatuloy hanggang sa muling pagbabalik mo. Gusto ko pong umangat, gusto ko pong lumago. Lumawak ang kaharian mo sa aking buhay. If that is your decision, just raise your 2 hands. Yung 2 kamay mo, pati yung mga nasa online. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ang nakakakita sa inyo ngayon ay ang Panginoon. Alam ng Holy Spirit yung laman ng puso natin. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Touch your people, oh God. Paging yung mga nasa online, Panginoon, start to ng breakthrough namin spiritually, Lord. The rest will follow. Ma-overcome namin, una't higit sa lahat, yung kasalanan, Panginoon. Pag kami puno sa iyo, pusang matatapon, hindi natatalab, Panginoon, yung mga dating hindi namin kaya, makakaya namin. And no one and nobody can stop us following you, worshiping you, serving you, Lord. Kikita mo ang mga kamay na yan, Panginoon. Pati yung mga nasa online, nakikita mo, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, yan, lahat ng bagay na yan. You know our hearts, Lord God. Lord, dalangin ko po, tumibay ang bawat isa, maging makatotohanan ng bawat isa, susunod ng buong puso, Panginoon. Lord, yung nasa ilalim ng kasalanan, sagipin mo, Panginoon, ma-overcome at mag-aayos ng buhay, O Diyos. Salamat po, Amang Banal. Napakabuti mo, O Diyos. Napakadakila ng iyong pagmamahal sa amin.
Thank you, Lord, for cleansing us. Thank you, Lord, for forgiving us. Thank you, Lord, for redeeming us, O God. Salamat po, Amang Banal. Yung mga nandito at nasa online, Lord God, inabot mo po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Shout hallelujah!